Lusot na sa Kamara ang Digital Media Anti-False Information Act pero tutol dito ang ilang grupo dahil posible raw banta ito sa press freedom. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mike Carazon. Nangangamba ang ilang grupo sa pagsasabatas ng Digital Media Anti-False Information Act sa paniniwalang censorship lang ang dulot nito. Ayon daw kasi sa House Bill 9465, gobyerno ang magtatalaga kung ano ang totoo sa hindi. Kaya malaking banta ito sa malayang pamamahayag. And the tendency with these laws hanging above the heads of journalists could be for them to refrain from covering these stories, to self-censor. In other words, to give in to the chilling effect. In summary, kung ano ang House Bill 9465, nagpapalaganap ito ng isang mekanismo na state-directed and platform-enforced censorship. So, state-directed dahil ang gobyerno magdedetermine kung ano yung katotohanan. And platform-enforced kasi mga platforms meron silang dinedeputize sila kumbaga ng gobyerno, no, para i-regulate yung mga digital spaces. Banat pa ni former anak pawis Rep. Ariel Casilao, gusto lang ng administrasyon na nakaayon sa kanila ang bawat balita. Gusto niyang maging anti-Claire kayo. Katulad ng sinasabi ni Claire. Gusto niyang maging mouthpiece kayo ng Malacanang press corps. Gusto niya kayong maging Malacanang press corps lahat. Pero yung narrative na babanggitin ninyo ay dapat strictly in accordance to the interest of Malacanang. Giit ng grupo, minamadali ang batas at wala ring naimbitahan na mamamahayag habang binubuo ito. Nangangamba rin sila na kung sakaling mais sa batas, ang mga lalabag dito ay makakatanggap ng malaking multa. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng author ng panukala na si Presidential Senate House Majority Leader Rep. Sandro Marcos. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.